Ma, pa! Pagod po, galing sa school. Ang daming ginagawa. Ma, gutom na gutom po ako. Anong pwedeng kainin dito? Tsaka wala kami trabaho. Ma, paano to? Pa! Wala akong trabaho. Anong gagawin ko? Hindi pwedeng palagi na lang ganito. Kailangan tayo gumawa ng paraan para tayo mabuhay. Anong kakainin natin? Eh, yung tatay mo, hindi naghanap buhay. Nakapagpasensya mo na. Alam mo naman na wala tayo ngayon. Walang trabaho yung tatay mo. Ma, anong gagawin natin? Baka pwede mo nang gawa ng paraan. Subukan ko po. Try kong gumawa ng paraan. Try mo sa mga kaibigan mo. Baka may mga kaibigan ka din sa school. Sige nak, ikaw nang bahala nak ha. Sige ma, paalis mo na ako pa. Mag-ingat ka doon. Ingat ka. Uy, tol. Uy, tol, ikaw pala. Basta. Basta. Mukhang matamlay ka. Kumain ka na ba? Sige lang, walang problema. Mukhang matamlay ka. May problema ba? O tol, laki ng problema. Mukhang malaman kung ano yun. Sa bahay kasi, hirap na sila mama mabuhayan ako. Kumain ka na ba? Oo, pero okay na ako tol. Mukhang hindi ka naman kumain eh. May pira ako dito. Tara, bili tayo. Hindi na, ayos lang ako. Kailangan Eh, huwag mahirap na yung magkasakit ka. Ano ba talaga nangyari, tol? sa bahay. Si mama, wala nang pera. Si papa, ganun din, wala ng trabaho. Wala na kaming nakain sa bahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos hindi pang bayarin sa school. Hindi ko na alam ang gagawin ko tol. So, wala ka palang pera ngayon. So, hindi ka rin kumain ngayon. So, kung gusto mo, may pira naman ako dito. Pwede naman kitang tulungan. Basta huwag kang sumuko. Kasi darating din naman ang araw na malalampas ang may mga pagsubok na yan. Tsaka huwag kang mag-alala kasi tutulungan din naman kita. Bilang tunay na kaibigan mo, andito ako palagi para sa'yo. Salamat talaga sa'yo tol. At saka, baka gusto mo mag-innovate ng product, tutulungan kita magbenta. Talaga ba? Oo naman. Sige, subukan ko. Mamaya. Sige. Basta tutulungan mo ako. Oo, ako bahala. Ikaw magpa-fun. Oo, ako nagagawa lahat. Yun, ayos! Sige tol, muna na ako tol kasi may second subject pa ako. Sige tol, ingat. Good luck. Okay, class, dismiss. Guys, outing tayo. Tara, tara, tara. Hindi pa ako. Tara na. Hindi pa ako. Tara. Sige, muna na kayo. Sige, gagawin mo. Sama na lang pala ako eh. Masarap maligo. Wait niyo ako, guys. Makakapaligo. Uy! Sakit ng ulo ko. Ano yung gagawin ko? Ano ba pwede kong gawin? Kailangan ko mag-innovate ng product para makasurvive kami. Alam ko na! Mag-innovate ako ng product, tapos hihiram ako ng pera kay Tagle. Tama? Ganun. Tapos ibebenta ko yung mga product sa mga classmates ko. Yan, wala pimple ko. Anime. Para maganda. Basta! Ay lang. Alam mo yung alam ko sa akin? Yung sinabi ko sa'yo na pwede kitang pairamin pag ano. Negosyo lang. Oo naman, Alam bakit? mo kasi nakapag-sip-sip na ako eh. Kailangan ko talaga ngayon eh. Baka meron ka dyan. Ano, meron ka dito. Magkano ba kailangan mo? Kung ilan na ang kaya mo ibigay. Hindi, may natitira akong cash dito pero sige, ibigay ko na sa'yo. Tanggal na daw yung mga ulo. Ayan. Sure ka, tol? Oo. Sure ka okay lang talaga sa'yo? Oo, nasa inyo yan. Baka sobrang laki na nito. Baka wala ka ng... Hindi, meron ako. May Gcash ako dito. May Gcash ka pa. Sure ka? Gcash, oo nga. Salamat talaga, tol. Papatang ko to sa'yo, tol. Promise. Sige. Pag maging successful na ako. Promise. Sige, sige. Ma, may pira na po ako. Miningin ako ng tulong sa kaibigan ko. Kami ng papa mo, tutulungan ka namin. Sige nak, kung anong gagawin mo, susuportahan ka namin. Talaga po? Sige po pa. Mamaya po, mag-start na ako mamaya mag-innovate ng product para ibenta ko.
Good afternoon, everyone. Good Okay, nilibis tayo ngayon. Ay, may ballpen. Ako meron. Bayaran. Nabibenta ako. Marami. Magkano tayo? Depende kung ano lang ako. Pabili. Pabili tayo. Sige, dito. Pili kayo. Bayad! Ito. Ito. Bayad! May na po, nautang mo na ako. Uy, may tubo ka may mga. May tubo. Sige po, sa'yo. Yung barya ko Barya mo. Go. Salamat po. Ay, sa wakas, kahit paano nakabenta rin. Malapit ko na mabawi yung puhunan ko. Kuya Rod, thank you pala sa tulong mo. By the way, ibabalik ko na pala yung pera mo. Alam mo, laki na itulong sa akin ng pera mo, kuya. Grabe. Thank you talaga. Ang dami natulungan ng lumago yung business ko, tapos naging successful na rin. Although, nakakapag-ipon naman ako, pero kailangan pa rin pala ipagpatuloy yung business. Kahit paano, nakaluwag-luwag na rin, unlike before, di ba? Ikaw, kamusta ka? Okay lang naman ako, pero pag darating yung oras na kailangan mo pa rin yung tulong ko, nandito lang naman ako. Naku, thank you talaga. Buti na lang talaga, nandyan ka ng mga panahon na yun. Grabe yung hirap ng buhay namin nun eh. Alam mo kuya, medyo nakakapag-ipon na ako, di ba? So, at kailangan ko i-continue yung business ko. Yung savings ko na lang gagalawin ko, yun ang ipagpapatuloy ko sa business ko. So, baka gusto mo, mag-invest na lang sa company. Sige. Gusto mo ba? Oo naman. Saka bilang kaibigan mo, susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo. Yun, kaya lakas ko sa'yo eh. The best ka talaga. Sige, padala mo lang sa bahay yung proposal tsaka yung kontrata para mapirmahan ko. Okay. Sige, Thank you. Thank you din sa'yo. Una na ako. Sige, na. Mama mo. May mga bagong clients na pag-ibig sa iyo. Then, yung mga dating clients ko is nag-fall out na po. Then, kailangan na po kayo ngayon sa conference ko. Okay. I'm going. Ma'am, bumababa na po yung social rate natin sa pag-asa ng po. Kailangan po natin gumawa ng paraan para mabawi po yung sales natin. At ang ibang investment natin ay umalis na rin. Hindi kailangan na yung mga product na stock na lang sa warehouse. Kailangan natin gumawa ng paraan. Kailangan ba sabi ko, kailangan natin gumawa ng paraan. Yung mga stock sa warehouse, kung kailangan buy one take one, gawin nyo. Gawan nyo ng paraan para mabenta yung mga product. Hindi pwedeng ganun. Hindi porket mababa yung rate natin ngayon, next month, ganun pa rin. Diba? Gawan nyo ng paraan yan Gawin nyo yung mga trabaho nyo. Ano ba yung hintayin nyo? Di mo ba kayo kilos? Dismiss! Oh, ikaw ba nandito ka pa? Umalis ka na rin! Bago po akong balikat. Tumaas na po yung sales ng company. Then, expect po natin is mas pataas pa po yung rate ng sales. Okay, that's good. Nagpatawag ka ng meeting ngayon din. Lahat ng investors and kung kayang makasama lahat ng manager and staff, kasama mo na sa meeting. Good morning everyone. So, natawag ko yung meeting na to kasi I have a good news. And which is, yung rate ng company is tumaas na and bumalik na yung sales sa dati. And we're going to and I'm expecting na next month is tataas pa yung sales and rate ng company natin. So, great job everyone. Especially sa mga manisipag natin trabahante, di ba? And syempre, hindi matatapos lahat ng good sa investors natin, di ba? So, thank you everyone. And please lang po, sana po sipagan pa natin yung trabaho
kasi we're going to have a party. It's for celebration kasi naging successful yung company natin. Na-survive natin yung mga okay, now you may go. You may back to work. Thank you. By the way po, ma'am, may naka-schedule po kayong interview this afternoon po. Oh, okay. Good afternoon po, Ms. Valia. Nice to meet you po. Pwede po ba kitang interview for documentary po? Naku, formal mo naman. Parang di tayo magkabarkada dati. Ano ka ba? Normal lang yun. Tsaka kailangan mo magala kasi mas nasa office ka na ngayon. Diyos ko naman, parang ikaw yung pwede ba yung tumulong sa akin? Alam mo naman yun. So now, di ba, alam ko naman kung paano ka nag-start, kung paano ka nagsimula. Pero mas maganda pa rin kasi na marinig ko mismo sa'yo. Na sa'yo mismo manggaling yung sagot na gusto kong marinig. Okay. So, do you have any questions? Okay. So, meron akong ilang katanungan sa'yo. So, una, paano ka ba nagsimula? So, yun na nga, di ba? Nag-start up. From the start is walang-wala talaga, di ba? And then, you came, you helped me para maging successful, tinulungan mo ko. Sa'yo nang galing yung puhunan ko, tapos nurse ko yung savings ko para mapagpatuloy yung business na simulan ko. And I'm so thankful kasi na, di ba? Tinulungan mo ako, yung pamilya namin, and kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. And kaya sobrang thankful talaga ako na kilala kita at naging kaibigan. So, wala namang problema sa akin. So, now paano mo ma-encourage yung mga ibang tao na maging katulad sa'yo kung paano ka naging successful sa business mo na to. Kasi di ba, nagsimula ka sa walang-wala at tinulungan kita, pero nakaya mo yung part na yun, na kahit mag-isa ka lang. How to encourage everyone. So, yung sa akin lang is, basta wag lang sila sumuko sa buhay. Continue to grow, continue lang nila yung kung ano yung ginagawa nila. And maniwala sila sa sarili nila kasi may mga kaibigan naman na susuporta sa kanila. Hindi kailangan talaga natin na mag-trust sa sarili natin. Yes, trust talaga sa sarili. Importante talaga yun. Siyempre, hindi ka naman pwede magtiwala sa ibang tao kung wala kang tiwala sa sarili mo, di ba? Yeah. Next question? Paano mo nalampasan yung mga hamon sa buhay mo and then yung pag-manage mo sa sarili mong business mo ngayon? Siguro kasi tawag dito, may tiwala lang ako sa sarili ko. Kaya, when it comes to solving problem, minamanage ko yung time ko sa sarili ko, yung kung ano yung dapat i-prioritize and kung ano yung mga dapat kailangan gawin. And also, dapat hardworking talaga, di ba? At sino yung naging motivation mo para maabot mo yung narating mo ngayon sa buhay? Motivation. Of course, yung family, di ba? Lahat naman, di ba? Motivation yung family and nag-encourage sa akin na maging sino sa buhay, maging masipag. Siyempre, yung kahirapan, di ba? Hindi naman magiging successful yung isang tao kung walang challenges, di ba? Kaya kailangan mo dumaan sa hirap bago maging hawa yung buhay, di ba? And ano yung natutunan mo throughout the journey sa company mo? Tutunan ko is dapat maging humble ka lang sa buhay. Hindi naman kailangan nakaangat ka ng konti is maging mayabang ka na o magmamataas ka na sa kapwa mo, di ba? Diba? So, yun lang. Dapat humble ka lang. Dapat ipagpatuloy mo lang yung kindness mo, yung humbleness mo kahit na nakaahon ka na sa kahirapan. And also, dapat maging madasalin, syempre talaga, di ba? And patuloy mo lang yung kabutihan mo, pagiging mabuting tao. Saka ganun naman talaga dapat. Kasi yung ibang mga tao kasi habang nakakaangat na sila sa buhay nila is nakakalimutan nila kung saan sila nanggaling. Yeah, exactly. So, anong gusto mong i-share para tularan ka ng mga bata ngayon na parang katulad sa'yo na nanggaling sa hirap ngayon na nangangailangan ng motivation mo? Okay, just like what I said earlier, di ba? Kailangan naman trust sa sarili, iwala talaga sa sarili para makamit natin yung gusto natin, di ba? And continue lang, of course, huwag natin kalimutan palagi magdasal. Kasi di ba, kailangan natin yun sa buhay, kailangan natin siya sa buhay natin throughout our journey, not just in our company but also in our life. So, yun lang, kailangan magtiwala sa sarili, learn to respect. Hindi lang yung mga may nakakataas sa'yo, also yung mga nasa below.
So yun, mas maganda yun. Kahit na ano yung marating natin sa buhay natin or kahit na umangat na tayo is, oo, huwag natin kakalimutan yung Diyos sa buhay natin. Kasi siya yung nagiging number 1 natin na sa time na wala tayong maisip or napapagod tayo, na palagi siya nandyan. Kaya kahit anumang marating natin, huwag natin kakalimutan yung nasa itaas. Yes. Diba? Just never give up. So yun lamang, Miss Jamila or Miss Belia. Thank you so much po. Thank you. Bawat hakbang may hamon na naghihintay. Mga pagsubok tila walang hangganan. Ngunit sa dilim di mawawala ang liwanag na nagniningning. Tayo'y tinawag, dapat nating harapin. Minsan nasa taas, minsan nasa baba.